Ang issue ani sir kay gipatrabaho man nimo, bali ang katong iyahang mukalit lag kapawong ang makina no. Oo. Nya tapos sir pila na mi gyud ni ka mekaniko ang nakahandle ani sir sa wala pa mi dire. Nananis mga lima. Lima ka mekaniko. Lima na ka mekaniko. So sa lima ka mekaniko sir wala gini siya naayo ang sakyanan sa tinuod lang. Wala gid ay. Wala gid maayo. Moto nga nagsige mig search ug kanang kinsa gay kanang kamaog gid maayo gid pa. Oo. Nya moto nakakita ko ni albularyo mekaniko. Gisubay gid na ako siya. Okay. Albularyo mekaniko. Okay. Niya. Request gid galing ko kanang friend request kay friend request. Kay ning kuan mo kadto, ning comment bang ko sa iyang kuan kay base no siya makaayos sa akong sakyanan. Okay sir, okay sir. Tana sa kung say problema sa sakyanan, ako siyang gisultian, yan na siya nga mo ni ganahan na ako kung ba sir. Yan na siya nga ako. Okay. Sige ko pagutanan niya kasi siya napitan eh. Akong asawa ako kasi gisultian. Yeah. Ingon mo sa akong asawa nga nagkita naman ko niya pa. Tatawag yung mga kuan man, yung mga vlog ba. Mga vlog. Murag maingan niyo gid. Maingan niya ta. Okay. This time check is brought to you by Albularyong Mekaniko, ang nag-iisang gikaintapan nga manalagna sa mga Bisaya. Pasensya na po kayo mga kalbularyo na ngayon lang ako ulit nakapag-upload ng video. Kasi tiyaw mo ng ispoko, ako ay nagtaha sa dakong cross cementerio mula Nobyembre 1 hanggang Pitsa 4. What? Atensyon sa mga may gihambin nga mga balatian dyan. Mintras ang inyong albularyo ay parang super saiyan, I invited everyone to please come. Kay pananglit ang iyong pakiramdam ay walang kalambuan. Dili sad angay kabalakan kasi meron naman tayong tinatawag na no fix no policy. Pero palagi nyong hinumduman sa tanan nga miari puro gyud pilde, kaya I encourage everybody always prepare a sum of money kay kun sa boxing pa ni walay pilde. Wow. Saan pala galing to Lipon James? Sa Sabang Danau. Sabang Danau? Sa Dika Home. Dika Home. So anong sabi ng may-ari nito? Kaunom na ka mekaniko. Ikaunom na tanga mekaniko. Ila ko nung ipatutuan. Ilang patutuan. So, sabi ng may-ari mga kalbularyo ay ika-anim na po kaming mekaniko na maghikap-hikap nito. Ito pala ay isang DE34 M13 engine o mas kilalang Suzuki Sulyo automatic transmission. Only one thing I ask you, please listen very carefully at kung maari, ayaw mo sigig tabi while watching this video kay makagaba bayan ni inyong albularyo. Concern sa tagiyaan eh, low power, way kusog. Low power, walay kusog. Oo, niya magpangpaong, patay niya. Hindi phone sa aircon, mamatian gid sila. So pag abot sa sakyanan dire, girotes gini ninyo nga kuyog ang tagiya, so magpatay-patay yun. Patay jud siya. Okay, so yan po mga kalbularyo. Titirahin na natin to, baka maunahan pa tayo ng iba. Ayan, so observe lang po tayo. Pandarin natin ang makina at tingnan lang natin kung lumalabas ba ang ATM indicator light dito. What? O tinatawag nating automated teller machine. So tingnan natin mabuti dito mga kalbularyo kung lumalabas ba talaga ang ATM. Yan, pandarin natin. Engine start. Ayun. So base po sa nakikita natin ngayon mga kalbularyo ay wala namang lumalabas ang ATM. What? So ibig sabihin hindi siya mag-cash out ng pera. So ang hilabtan po natin dito ay straight to the point na po tayo. Palabas natin ang throttle body, i-check natin lahat ang sensor at i-trace up din natin yung mga wiring dito. Kita naman natin na mayroong mga jumper wire. Alam naman natin na malaking kinal dito pag malaman ng taga Sibico ay mayroong jumper wire na ginagawa nila. So yan po mga kalbularyo, naitanggal na natin ang throttle body assembly. So kita naman natin ngayon na hindi masyadong madumi, pero ang concern ko lang dito ay yung tubig nakatapot dito. Iwan ko kung anong Tagalog ng nakatapot. Dito na yan nakikita natin. So dito na nila to nilipat. Yan o. So wala nang hose na nakakabit dito. Kita naman natin to na mayroong jumper dito. Sabi ko na kanina baka hindi sila nananghid sa Sibico to.
So kailangan pa din natin itong i-check up. First of all, ang mga unused wire rito ay aking gipang putol simply by using scissor. Kung napansin nyo ang suot kong kwintas rito, for your more info, dili sad na mayano-yano at para masigurado at dagdag na rin sa inyong kalaman kay marites baya sad ning uban. Minsan di talaga natin maiwasan, gipagwardyahan ko na yan sa Palawan. At palagi niyong tandaan at huwag kalimutan, huwag masyadong iseryoso ang trabaho katulad ng inyong albularyo. Kunuhay idaan sa kantahan kahit galabad na ang ulo. Mula na makilala ka, damdamin kong ito sa'yo'y ibang-iba. Agwantahan na lang ninyo ang golden boys ko. Alam ko namang lagot na kaayo mo. And now, here we go to step 2. Tinanggal ko ang lahat na spark plug diring dapita. Mas maayo man gyud ning dili ta mo kumpiyansa kay challenger na baya taaning problema ha. Wow! So ayan po mga kalbularyo, kita naman natin na mayroong langis na nakapasok sa spark plug hole. At isa pa dyan, kita naman natin ang spark plug dito ay kinakalawang. So ibig sabihin ay wala na talagang kontakto. Kumbaga hindi na ito maganda ang function niya. So ang gagawin po natin dito, palitan po natin tong lahat ng spark plug. Palitan natin ang bago at baklasin din natin ang cylinder head valve cover para maayos natin ang gasket. Kasi isa po sa dahilan bakit pumasok yung oil dito ay sira na ang valve cover gasket. So lahat ng spark plug pinalitan na natin at ito ang luma. So pansin natin ngayon mga kalbularyo ay hanggang ngayon ay nagkurog-kurog pa ang andar ng makina. Ang gagawin po natin dito, bubunutin natin to lahat, ang apat na injector socket. Simula po tayo dito sa injector number 1. Ayan. So namamatay yung makina, ibig sabihin okay yung function nito. So proceed po tayo sa injector number 2. Engine start. So ayan, injector number 2. Ayan, so namamatay rin. So proceed po tayo sa injector number 3. Engine start. Injector number 3, bunot. Ayun. Ayan, walang reaksyon. So ibig sabihin po ay hindi in good function ang cylinder number 3. So i-trace up natin yan mamaya at proceed po tayo sa injector number 4. So injector number 4, fire. Ayun. So kita nyo ngayon mga kalbularyo na ang injector number 1, number 2 at number 4 ay katulad. So mayroon siyang reaksyon at namamatay yung makina. So ngayon po, focus po tayo sa number 3. So base po sa resulta kanina ay mayroong problema dito sa cylinder number 3. Nang giibot-ibot na natin to ang sakit dito sa injector ay walang reaksyon. So ngayon po, i-trace up po natin kung ano ang dahilan ba't walang reaksyon. So unang-una po mga kalbularyo, palitan lang muna natin to. High tension cable. Ayan. Asa ka to diri atong gilabay? What? Awa naguro to basi nasunog na tong kaapil kay naglimpyo man ta, nanaob man ta. Dahil sa wala kaming on-hand stock ngayon, humanap lang muna ako dito ng mga gipanglabay na sa basura. Sabi nila, wala ko na sipyat sa tsamba. Yes! Tara eh. Oh. Tara. Ya, maayo pa ka na. Aswell na nato ni. Wa man isipyat sa tsamba. Ito po ang papalitan natin at ito po ang ipagpalit natin. Nakita natin doon kanina sa basurahan. What? Kung napapansin nyo mga kalbularyo, yung kinitaan natin sa basurahan kanina, tingnan nyo mabuti. Ayan o. So ito po ay mas mataas kumpara sa original na nakabit dito sa makina kanina. So ngayon po, itry natin itong tingnan. Tingnan natin mabuti kung ano ang comparison nila, kung ano ang diferensya nila. So ayan po, ang original na kinabit dito ay hindi po ito compatible. So napapansin nyo na kapag ating i-kabit dito ay parang wala lang. Ayan o, parang walang nangyari. So ibig sabihin, ang spark plug ay hindi umabot dito. At ito naman ang isa, try natin o. Ayun, salpak.
Walang labis, walang kulang. Wow! Kita nyo mga kalbularyo na hindi po ito compatible. So ang gagawin po natin dito, base sa nakikita natin kanina, na ang cylinder number 3 ay hindi nagfunction. So ngayon po, try nating palitan. So ito na po ang ipagpalit natin. Pagkatapos na nating napalitan, paandarin natin ang makina at tanggalin natin ang injector socket. Okay, engine start. Napansin nyo ngayon na smooth ng andar ng makina ngayon. I-try nating tanggalin ulit. Nagkurog-kurog ang labas ng andar ng makina. Ibig sabihin, mayroon na talaga ang reaksyon. So dito po tayo sa number 4. Tingnan na lang natin kung ano ang comparison nila. Tanggalin natin ang injector number 4. Ayan. Pumapalya naman ang makina. Ibig sabihin ay mayroon na talagang function ang cylinder number 3. So ayan po, road test po tayo at naka-on ang aircon ngayon. Ayan, so kita nyo ngayon naka-stable na ang RPM needle pointer nito. Alright, so road test po tayo. So ayan po mga kalbularyo, feel natin ngayon na smooth na talaga ang shifting. Problem solved na naman po tayo dito. Katatapos lang nag-drive test si Sir. So andito po siya ngayon at tatanungin lang muna natin. Sir, unsa na may kondisyon sa sakyanan karon, Sir? So pagkakaroon, maayo na gid kayo ang ating sakyanan. Maayo na gyud. So maayo na gyud kay pag-drive test nako sa una, inighunong nako nga maka-aircon mapaong gyud ang makina. Mo to nga may na lang kay mobalik ko sa andar. Karon nga naman nag-ayo, pag-drive test nako akong gihunong, akong gisway aircon, gihunong nako naka-drive ko. Wa na gyud, wa na gani siya kanang magutong-utong wa ang kaning kuan. Bali relax na iya nga idling, Sir. Kani siya wa na siya magduwa-duwa. Sa una kay magduwa-duwa man ni siya. Sa wa pa ni siya naayo ni albularyo. Karon wa na gyud na nakita ginapuno. Naka-stable na gyud siya, Sir. Stable na siya. Okay. Yang sakyanan nako ina sad kayo yung nga pag-vibrate siya nga magutong-utong. Bali back to normal na gyud siya, Sir. Back to normal. Alright, hanggang dito na lang po tayo mga kalbularyo, kay gikapoy na ko giyaw-yaw rito.